Ngayong araw, mag-layout ako sa gagawin naming bahay dito sa Lagusan, Tagaytay. Ang sukat nito ay 21 by 32 meters kasama na ang property line. Ang kabuuan ay nasa 672 square meter lang naman. Ang mahalagang kagamitan sa pag-layout ng bahay, meron tayong tape measure na 50 meters ang haba at mga kagamitan para sa estaka at butterboard. Pwedeng kahoy, pwede rin naman 12 mm na mga bakal dahil magagamit pa rin naman ito pagkatapos maitayo ang mga poste. At syempre, makakalimutan ba natin ang tansi at plywood magagamit sa eskwela para eskwalado ang bahay. Ito na po yung resulta ngayon doon sa simula ng aming pag-layout. Yung mga hukay ng aming tie beam and footing naka-ready na. Na 1 bagger mixer nandiyan na. Nakahanda na rin. Lalagyan na lang po yan ng alulod. 120 by 120 yung aming hukay sa footing dito. 30 by 40 naman yung aming tie beam. At meron dito 180 by 180 yung parilya dito na ilalagay. Malaki. Para doon sa column na 40 by 70 naman. Yun, asimbol na po yung column doon na mga 1 meter dahil mabigat. 12 pirasong de-20 na bakal. At to may grabita na dito. Wala na po kasi ditong hukayin. Nasa loob na ito ng bahay. Partial materials. Mini dump truck. Spiderman doon yung pahinante. Ayos. Update dito sa aming ginagawa ngayon. Ito yung gagamitin kong estaka. Bali 4 na didosi na dito sa ibabaw. Galing sa tansi, uhulugan ito. Lalagyan po ito ng estaka na bakal. Para doon sa footing ay mabangga na lang po yung pulong. Madali na lang. Meron man tayong estaka na doon sa ilalim. Pwede na nating alisin itong tansi. Istorbo ito, abala po ito doon sa paglalakad. Halimbawa, maglalagay pa ng kulong, maghuhulog ng kulong dito sa footing natin. Istorbo po itong mga tansi na ito kung andyan pa nakalagay. Meron na po tayong mga estaka. Dalawang corner, babangga na lang po yung kulong dito sa footing. Galing dito sa layout ng tansi. Huhulugan naman ito ng ating kasama sa hanap buhay para ma-layout ang paglalagyan ng estaka o puntos para sa kulong. Dala ko ang plano upang makasiguro na hindi magkabaliktad ang paglagay ng estaka o pwesto ng poste. Ang lalim ng hukay ay 120 cm, ang luwang naman ay 110 cm dahil ang parilya na ilalagay 1 metro kwadrado. Ito po yung concrete spacer, 40 mm. Mula dun sa tansi, adjust po ako ng 40 mm. Ito po yung ating magiging concrete cover, 40 mm na concrete spacer. Ang ginagamit ko dito na bakal ay 12 mm, ang haba naman ay 40 cm upang matibay ito at dito na rin nakatali ang ating parilya upang hindi na ito gumagalaw. Meron naman po itong 50 mm concrete cover sa tagiliran ng parilya. Wala pang gravel bed, ito lupa pa lang, makapagguhit pa tayo dito sa lupa. Bago na lang po ito, lalagyan ng gravel bed, meron na po tayong estaka, banggaan po doon sa ating kulong. Tapos na. Pwede na po natin alisin yung mga tansi na pinanggagalingan ng layout dito sa ilalim ng ating footing. Ito yung kolong at yung anilyo. Ganyan po siya. Concrete spacer 40 mm. Ito pa po yung ating forma. Lalagay na kami ng parilya. May mga gravel bed na. Gitna lang. Ang standard po ng kapal ng gravel bed ay 100 mm. Ang standard naman ng taas ng concrete spacer ng parilya ay 75 mm. Ayan mga kawarlog, mga supporter natin dyan, kasama sa hanap buhay. Shout out sa inyong lahat. Sa biglang tingin sayang ang oras dahil 5 tao ang nagtutulong magbuhat sa isang poste upang maitayo. Ngunit subalit tatapat kung itayo muna ang main bar ng kulong bago ito lagyan ng anilo ay kailangan naman ito ng may scaffolding. Katapos maidikit ang puno ng poste sa nilagay na estaka ay itali naman ang eskwala ng kulong sa parilya pagkatapos ilagay naman sa hulog ang poste. Ang laki ng kulong 2-story na bahay ay 30 by 30 cm. Meron po itong main bars na 8 pirasong 16 mm. Meron po itong inner na anilyo at may extra pa na C-bars 10 mm. Spacing naman ang aming anilyo, 2 pirasong 5 cm, 5 pirasong 10 cm, 5 pirasong 15 cm at ang huli ay 20 cm na. Haba naman sa eskwala ng footing 30 cm at ang tamang paggawa ng anilyo ay 135 bend. Natapos na po namin itayo ang ilang kulom at ilang tie beam. Buhusan na po namin ito gamit ang 1 bagger mixer. Ilang pakonsuelo sa nakakapagod na trabaho sa pagbuhos, nagkataon
pagkamatay ng manok, ang dugo ay patulo sa lupa at mga poste sapagkat ito ay hindi dapat na iluto. Buhay naman unang salang sa aming 1 bagger mixer. Ang ratio ng halo ay 1, 2, 3, isang simento, 2 buhangin at 3 graba class A. Ang thickness o kapal ng aming buhos sa footing ay 30 cm. Mabilis na paraan sa aming pagbuhos ng footing dahil ito ay may alulod. Mauna ilagay ang graba sa 1 bagger mixer at tubigan ng bahagya. Isunod naman ang isang bag na simento. Maglagay ng katamtamang tubig at panghuli ay buhangin. Ang nakapaloob dito sa aming ginagawang bahay na 2 palapag, ang garahe ay maglalaman ng 4 na sasakyan. Maluwang ang living area, malaki rin ang dining area. Meron naman po itong opisina. May video okay room, may billiards area. Siyempre hindi mawawala ang CR, dirty kitchen at may malinis naman na kitchen. Higit sa lahat may elevator ito. Pagkatapos mabuhusan ang footing, isunod naman namin ang tie beam na ang rebars nito ay 4 na 20mm, top bars 4 na piraso naman na bottom bars 20mm. Napupuno na nga ang footing at tie beam. Meron na rin pong dowel sa CHB 10mm. Ang pagitan naman ay 60 cm. Para sa karagdagang kagamitan, unboxing muna kung makakakuha ito ng good o very good. Ang una kong binuksan ay ang 2 ratchet, numero 17 at 19 para naman sa 1.5 na clamp ng scaffolding. Ang halaga naman ito ay 450 ang bawat isa, 900 ang dalawa. Nakakakuha po ito ng very good. Wow! Kasunod naman unboxing para sa karagdagang kagamitan ay ang lesser level. Halaga naman ito ay 2,400 lamang. Mura. Subalit mapapamura ka din. Ang napili kong branded na pangalan ang Makita para makita po natin ang maganda at hindi maganda sa produktong ito. Ikinabit ko naman ang isa sa 2 battery para matesting at ikinabit ko naman ang stand, ngunit subalit datapwat hindi po ito makatayo. Putol ang paa. Meron pong 2 battery, may charger. Pwede po ito ipuisto sa pader basta may metal dahil sa magnetic bracket. Ang lison dito sa pagbili sa online shopping ay swertihan dahil ang madalas magbayad muna bago ito mabubuksan, subalit may sira. Ang una kong magagamit ay yung ratchet para sa clamp at magtatayo na kami ng scaffolding. Para sa aming scaffolding na ginagamit, GI pipe 1 1/2, schedule 20 ang madalas na ginagamit at swivel clamp na 1 1/2. Magtatayo na nga kami ng scaffolding upang magamit na tungtungan sa paglalagay ng runner sa beam at pagbabakal ng steelman at papatungan ng karpintero kung ang biga ay pupurmahan na. Kumuha pa ako ng level bar doon sa aming barracks. Ayan. Kailangan mag-scaffolding tayo. Meron tayong ratchet, merong level bar. Ang pag-scaffolding profesyon o kurso na mapag-aaralan sa TESDA upang magkaroon ng in situ upang maging profesional na scaffolder, erector at ako ay meron yan. Mahalaga ang may alam sa pag-scaffolding dahil ang nakataya dito ay buhay ng tao. Hindi maaksidente ang nakapatong at hindi rin maaksidente ang nasa ilalim. Poste lagi ang clamp. Unang poste na itayo na may sailboard sa lupa at agad magkaroon ito ng 2 diagonal bracing upang ito ay tumayo. Ang paglalagay ng runner ay dapat ito ay lampas ng ating ulo kung tayo ay maglalakad sa ilalim ng scaffolding. Ang tamang paraan, yung runner ay nasa ilalim ng transom, yung maiksi na nakapatong sa runner dahil dito nakahook ang planks na tungtungan. Dito magagamit ko naman ang lesser level dahil magporma na kami ng poste at kailangan ma-layout ang puno ng poste para sa porma gamit ang lesser level. Ang aming porma na ginagamit plywood na local standard 1/2. May framing naman ito sa bawat kanto ng angle bar 1 1/2 by 3mm. Ginamitan naman ito ng metal textro na uno. Nilagyan naman ito ng isang tubo sa gitna sa 4 na sulok ng porma na may 4 na tali ng GI wire simple at subok na matibay. Bubuhusan na nga ng aking mga kasama sa hanap buhay ang poste na may laki ng 16 inches by 8 feet. Ang timpla ng halo ay 1, 2, 3. Nakakaubos pa ito ng 4 na simento sa bawat poste. Streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Pagkalipas ng 2 araw, tinanggal ang porma. Maganda ang resulta ng buhos. Walang ampaw, tuwid ang poste. Good job sa aming lahat na mga porman dahil kami ay mahirap lamang. Pagkatapos mabaklas ang porma, basa pa ito. Mabuti na agad na rin marebukadahan. Subok na kakapit ang rebukada at huwag na hintayin na matuyo. Bago matitiktikan at marebukadahan, doble na ang magiging trabaho.